Pagdating sa Bethphage na malapit sa Jerusalem sa may bundok ng mga Olibo, nagsugo si Jesus ng 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon kayo sa nayong nasa unahan ninyo. Kaagad kayong makakatagpo ng isang nakataling asno na may kasamang isang bisirong asno. Kalagan sila at dalhin sa akin. Kapag may magsabi sa inyo, ito ang sabihin ninyo, kailangan sila ng Panginoon at kaagad niyang ipapadala ang mga ito." Ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta na sinasabi, "Sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, narito, dumarating ang iyong hari. Siya ay maamo at nakasakay sa isang bisirong asno na anak ng isang hayop na nahirati sa hirap." Lumakad ang mga lagad at ginawa ang ayon sa iniutos ni Jesus sa kanila. Kinuha nila ang asnong babae at ang batang asno. Pagkatapos, ipinatong nila sa likod ng mga ito ang kanilang mga damit at siya ay umupo sa mga ito. Ang napakaraming tao ay naglatag ng kanilang mga damit sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilatag sa daan. Ang napakaraming tao na nasa kanyang unahan at ang mga sumusunod sa kanya ay sumisigaw na sinasabi, "Hosana na anak ni David, papuri sa kanya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana sa kataas-taasan." Pagpasok niya sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod na sinasabi, "Sino ito?" Sinabi ng napakaraming tao, "Siya ay si Jesus, ang propeta na taga Nazaret ng Galilea." Pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat ng nagtitinda at namimili sa templo. Itinumba niya ang mga mesa ng mga mamamalit sa lapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Sinabi niya sa kanila, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong yungib ng mga tulisan." Lumapit kay Jesus sa templo ang mga bulag at mga pilay. Pinagaling niya sila. Nang makita ng mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan ang mga kamanghamanghang bagay na ginawa niya, lubha rin silang nagalit dahil sa nakita nila sa templo ang mga batang sumisigaw na sinasabi, "Hosana sa anak ni David." Kaya sinabi nila kay Jesus, "Naririnig mo ba ang sinasabi ng mga ito?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Oo, hindi ba ninyo nabasa? Mula sa bibig ng mga bata at mga sanggol ay inihanda mo ang wagas na pagpupuri sa iyo." Iniwan niya sila roon at pumunta siya sa lungsod ng Betania. Doon siya nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nang siya ay pabalik na sa lungsod, nagutom siya. Pagkakita niya sa isang puno ng igos sa tabing daan, nilapitan niya ito. Ngunit wala siyang nakita, kundi mga dahon lamang, kaya't sinabi niya rito, "Kailanman ay hindi ka na mamumunga." Kaagad na natoy ang puno ng igos. Nang makita ito ng mga alagad, namangha sila na sinabi, "Bakit natuyo kaagad ang puno ng igos?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay may pananampalataya at hindi mag-aalinlangan, hindi lamang ang nangyari sa puno ng igos ang magagawa ninyo, ngunit magagawa rin ninyong sabihin sa bundok na ito, 'Umalis ka riyan at bumulusok ka sa dagat,' at mangyayari ito. Makakamit ninyo ang lahat ng inyong hingin sa panalangin kung kayo ay may pananampalataya." Pagpasok niya sa templo, nilapitan siya ng mga pinunong saserdote at ng mga matatanda ng bayan habang siya ay nagtuturo. Sinabi nila sa kanya, "Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Isang bagay lang ang itatanong ko sa inyo. Kung masasagot ninyo ay sasabihin ko rin sa inyo kung anong kapamahalaan mayroon ako upang gawin ang mga bagay na ito. Saan nanggaling ang bautismo ni Juan? Ito ba ay mula sa langit o mula sa mga tao?" Sila ay nangatwiran sa isa't isa na sinasabi, "Kapag sabihin nating mula sa langit, sasabihin niya sa atin, kung gayon, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa mga tao, dapat tayong matakot sa mga tao sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta." Sinagot nila si Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ko ginagawa ang mga bagay na ito. Ngunit ano sa palagay ninyo? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa una at sinabi, 'Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at gumawa ka roon.' Sumagot siya, 'Ayaw ko.' Ngunit nagsisi siya at pumunta rin pagkatapos. Lumapit siya sa pangalawang anak at gayon din ang sinabi. Sumagot siya, 'Pupunta ako.' Ngunit hindi siya pumunta. Sino sa kanilang dalawa ang gumanap ng kalooban ng ama? Sinabi nila sa kanya, 'Ang una.' Sinabi ni Jesus sa kanila, 'Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay mauuna sa inyo sa pagpasok sa paghahari ng Diyos. Ito'y sapagkat dumating sa inyo si Juan sa daan ng katuwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga patutot. Samantalang kayo,
Nakita ninyo ito ngunit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Narito ang isa pang talinghaga. May isang may-ari ng sambahayan na nagtanim ng ubasan. Binakuran niya ang palibot nito. Humukay siya roon ng isang pisaang ubas at nagtayo ng isang mataas na bahay bantayan. Pagkatapos, ipinaupahan niya iyon sa mga magsasaka at pumunta sa malayong lupain. Nang dumating ng panahon ng pag-aani, sinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang kanyang bahaging ani. Ngunit sinunggapan ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin. Hinagupit ang isa, pinatay ang iba at ang isa ay binato. Muli siyang nagsugo ng mga alipin na higit na marami kaysa sa mga nauna. Gayon din ang ginawa sa kanila ng mga magsasaka. Sa huli, ang kanyang anak na lalaki ang kanyang isinugo sa kanila na sinasabi, "Igagalang nila ang aking anak." Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang kanyang anak, sinabi nila sa isa't isa, "Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mamanahin." Sinunggaban nila siya, itinapon nila siya sa labas ng ubasan at pinatay. Sa pagbabalik nga ng Panginoon ng ubasan, ano ang kanyang gagawin sa mga magsasakaang iyon? Sinabi nila sa kanya, walang awan niyang pupuksain ang lahat ng mga tampalasang iyon. Ang ubasan naman ay ipauupahan niya sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng mga bahaging ani pagdating ng panahon. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba ninyo kailanman nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagpatayo ay siya ring naging batong panulok. Ginawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga sa ating mga paningin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang paghahari ng Diyos ay aalisin sa inyo at ibibigay sa bansang nagbubunga ng nararapat sa paghahari dito. Ang sinumang bumagsak sa ibabaw ng batong ito ay magkakapira-piraso at ang sinumang mabagsakan nito ay madudurog. Nang marinig ng mga pinunong saserdote at mga Pariseo ang talinghagang ito, naunawaan nila na sila ang tinutukoy niya. Huhulihin sana nila siya, ngunit natakot sila sa napakaraming tao sapagkat kinikilala nila siya na isang propeta. Muling sumagot si Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng langit ay katulad sa isang hari na nagbigay ng isang piging para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naghanda ako ng hapunan. Kinatay na ang aking mga baka at ang lahat ng mga bagay ay nakahanda na. Hali kayo sa piging. Ngunit hindi nila ito binigyang pansin at sila ay umalis. Ang isa ay pumunta sa kanyang bukid at ang isa ay sa kanyang kalakal. Ang iba ay sinunggaban ng kanyang mga alipin, kanilang nilait ang mga ito at pinatay. Nang marinig ito ng hari, siya ay nagalit. Sinugo niya ang kanyang hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong iyon. Sinunog niya ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit ang mga inanyayahan ay hindi karapat-dapat. Pumunta nga kayo sa mga lansangan at sino man ang inyong matagpuan ay anyayahan ninyo sa piging. Lumabas nga ang mga alipin sa mga lansangan at dinala ang lahat ng kanilang mga natagpuan. Dinala nila kapwa ang masama at mabuti. Ang piging ay napuno ng mga panauhin. Ngunit nang pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang lalaking hindi nakasuot ng damit na pampiging. Sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito nang hindi nakasuot ng damit na pampiging? Ngunit wala siyang masabi. Sinabi ng hari sa mga tagapaglingkod, igapos ninyo ang kanyang mga paa at mga kamay, dalhin ninyo siya at itapon sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng panangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ito ay sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Umalis ang mga Pariseo at nagplano sila kung paano mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Sinugo nila kay Jesus ang kanilang mga alagad kasama ang mga tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, alam naming ikaw ay totoo at itinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan. Hindi ka nagtatangi sa kanino man sapagkat hindi ka tumitingin sa panlabas na anyo ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano ang iyong palagay? Naayon ba sa kautusan na magbigay kay Cesar ng buwis pantayuhan o hindi? Sinabi niya sa kanila, ibigay nga ninyo kay Cesar ang mga bagay na nauukol kay Cesar. Ibigay ninyo sa Diyos ang mga bagay na nauukol sa Diyos. Sila ay namangha nang marinig nila ito. Iniwan nila si Jesus at sila ay umalis. Nang araw na iyon, pumunta sa kanyang mga Saduceo na nagsasabing walang pagkabuhay na magwali. Tinanong nila siya. Kanilang sinabi, Guro, sinabi ni Moises, kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak, pakakasalan ng kanyang nakakabatang kapatid na lalaki ang asawang babae nito. Ito ay upang siya ay magkaanak para sa kanyang kapatid na lalaki. Ngayon, sa amin ay mayroong 7 magkakapatid na lalaki.
Ang una ay namatay na may asawa at walang anak. Naiwan niya ang asawang babae sa kanyang nakakabatang kapatid na lalaki. Ganon din ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa pangpito. Sa kahuli-hulian ay namatay din ang babae. Kaya nga, sa muling pagkabuhay, kanino siya magiging asawa sa 7 magkakapatid na lalaki? Ito ay sapagkat naging asawa siya ng lahat. Sumagot si Jesus sa kanila, "Kayo ay naliligaw at hindi ninyo nalalaman ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ay sapagkat sa muling pagkabuhay, wala nang mag-aasawa ni ibibigay sa pag-aasawa. Sila ay katulad ng mga anghel ng Diyos sa langit. Patungkol sa pagkabuhay sa mga patay, hindi ba ninyo nabasa iyong sinabi sa inyo ng Diyos? Sinasabi, ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay." Nang marinig ito ng napakaraming tao, sila ay nanggilalas sa kanyang turo. Ngunit nang marinig ng mga Fariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo, sila ay nagtipon-tipon. Ang isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ay nagtanong kay Jesus na sinusubukan siya. Sinabi niya, "Guro, alin ang pinakadakilang utos sa kautusan?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang una at dakilang utos. Ang pangalawa ay katulad din nito. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito nakasalalay ang lahat ng bagay na nasa mga kautusan at sa mga propeta." Tinanong ni Jesus ang mga Fariseo habang sila ay nagkakatipon-tipon. Kanyang sinabi, "Ano ang inyong palagay patungkol sa Kristo? Kanino siyang anak?" Sinabi nila sa kanya, "Kay David." Sinabi niya sa kanila, "Bakit nga tinawag siya ni David na Espiritu na Panginoon? Sinasabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa gawing kanan ko hanggang sa mailagay ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa." Yamang tinawag nga siya ni David na Panginoon, paano siya naging anak nito? Wala isa mang nakasagot sa kanya. At mula sa araw na iyon, ni isa ay wala nang naglakas loob na tanungin siya. Pagkatapos, si Jesus ay nagsalita sa napakaraming tao at sa kanyang mga alagad. Kanyang sinabi, ang mga guro ng kautusan at ang mga Fariseo ay umupo sa upuan ni Moises. Lahat nga ng kanilang sabihin sa inyo upang sundin ay inyong sundin at gawin. Ngunit huwag ninyong gawin ang kanilang mga ginagawa, sapagkat sila ay nagsasalita ngunit hindi gumagawa. Ito ay sapagkat sila ay nagtatali ng mga mabibigat na pasanin na mahirap dalhin at inilalagay sa mga balikat ng mga tao. Ngunit ayaw man lamang nila itong maigalaw ng kanilang mga daliri. Lahat ng kanilang mga gawa ay kanilang ginagawa upang makita ng mga tao. Iyan ang dahilan na pinalalapad nila ang kanilang mga pilakterya at pinalalaki ang mga laylayan ng kanilang mga damit. Inibig nilang mga pangunahing dako sa mga hapunan at ang mga pangunahing upuan sa mga sinagoga. Inibig din nila ang mga pagpupugay sa mga pamilihang dako at sila ay tawagin, Guro, Guro. Huwag kayong patawag sa mga tao na Guro sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo. At kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinuman dito sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na mga pinuno sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo. Ngunit ang higit na dakila sa inyo ay magiging tagapaglingkod ninyo. Ang sinumang magtataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang sinumang magpapakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. Ngunit saba sa inyo, mga guro ng kautusan at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, ito ay sapagkat isinasara ninyong paghahari ng langit sa harap ng mga tao. Hindi kayo pumapasok at ang mga pumapasok ay inyong hinahadlangan. Sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, ito ay sapagkat nilalamon ninyo ang mga bahay ng mga babaeng balo at sa pagkukunwari ay nananalangin ng mahaba. Dahil dito, kayo ay tatanggap na higit na mabigat na kahatulan. Sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, ito ay sapagkat nililibot ninyo ang mga dagat at ang mga lupain upang sila ay maging Hudyo. Kapag siya ay naging Hudyo na, ginagawa ninyo siyang taong patungo sa impyerno ng makalawang ulit kaysa sa inyo. Sa aba ninyo, mga bulag na tagapag-akay, sinasabi ninyo, kung sino mang sumumpa sa pamamagitan ng banal na dako, ito ay walang halaga. Ngunit ang sino mang sumumpa sa pamamagitan ng ginto sa banal na dako, siya ay may pananagutan. Mga mangbang at bulag, alin ang higit na dakila? Ang ginto o ang banal na dako na nagpabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo, ang sino mang sumumpa sa pamamagitan ng dambana, ito ay walang halaga. Ngunit ang sino mang sumumpa sa pamamagitan ng kaloob na nasa dambana ay may pananagutan. Mga mangmang at bulag, alin ang higit na dakila?
ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog. Siya na sumusumpa sa pamamagitan ng dambana ay sumusumpa sa pamamagitan nito at sa lahat ng mga bagay na naririto. Siya na sumusumpa sa pamamagitan ng banal na dako ay sumusumpa sa pamamagitan nito at sa pamamagitan niya na naninirahan dito. Siya na sumusumpa sa pamamagitan ng langit ay sumusumpa sa pamamagitan ng trono ng Diyos at sa kanya na nakaupo rito. Sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga Fariseyo, mga mapagpaimbabaw, ito ay sapagkat nagbabayad kayo ng 10% bahagi ng yerba buena, anis at kumino, ngunit ipinababayaan ninyo ang higit na mahalaga sa kautusan. Ito ay ang mga paghukom, habag at katapatan. Ang mga ito ang dapat ninyong gawin at huwag kaligtaan ng iba. Mga bulag na tagapag-akay, sinasala ninyo ang lamok, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga Fariseyo, mga mapagpaimbabaw, ito ay sapagkat nililinis ninyo ang labas ng saro at ng pinggan, ngunit sa loob nito ay puno ng kasakiman at kawalan ng pagpipigil sa sarili. Kayong mga bulag na Fariseyo, linisin muna ninyo ang loob ng saro at ng pinggan upang maging malinis ang labas ng mga ito. Sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga Fariseyo, mga mapagpaimbabaw, ito ay sapagkat kayo ay katulad ng mga pinaputing nitso. Ito ay maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng buto ng mga patay at lahat ng karumihan. Gayon din nga kayo, sa panlabas ay matuwid kayo sa harap ng mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga Fariseyo, mga mapagpaimbabaw, ito ay sapagkat itinayo ninyo ang mga nitso ng mga propeta at ginayakan ang mga puntod ng mga matuwid. Inyong sinasabi, kung kami ay nabubuhay noong panahon ng ating mga ama, hindi kami makikisali sa kanila sa pagbuhos ng dugo ng mga propeta. Kayo ang nagpapatotoo sa inyong mga sarili na kayo ay mga anak ng mga pumatay sa mga propeta. Punuin na ninyo ang sukat ng inyong mga ama, mga ahas, mga anak ng lupong. Papaano kayo makakaligtas mula sa hatol ng impyerno? Dahil dito, narito, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga pantas na lalaki at mga guro ng kautusan. Ang ilan sa kanila ay inyong papatayin at ipapako sa krus. Ang ilan sa kanila ay inyong hahagupitin sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bawat lungsod. Ito ay upang dumating sa inyo ang dugo ng lahat ng mga matuwid na nabuhos sa lupa. Ito ay mula pa sa dugo ni Abel, ang matuwid, hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakyas. Si Zacarias ang inyong pinatay sa pagitan ng templo at ng altar. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. Jerusalem, Jerusalem, ikaw na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa iyo, gaano kadalas kung ninais na tipunin ang iyong mga anak katulad ng pagtipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak. Ngunit ayaw ninyo. Narito, ang iyong bahay ay iniwang wasak. Ito ay sapagkat sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita mula ngayon hanggang sabihin mo, pinagpala siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Si Jesus ay lumabas at umalis mula sa Ehipto. Lumapit sa kanyang mga alagad upang ituro sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, nakikita ba ninyo ang lahat ng mga ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang maiiwanang isang bato dito na nakapatong sa kapwa bato na hindi babagsak. Habang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ang kanyang mga alagad ay lumapit sa kanya ng bukod. Sinabi nila, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang tanda ng iyong pagdating at ang mga tanda ng katapusan ng kapanahunan ito? Sumagot si Jesus sa kanila, mag-ingat kayo na hindi kayo mailigaw ng sinuman. Ito ay sapagkat maraming darating sa aking pangalan. Sasabihin nila, ako ang Mesayas, at marami silang ililigaw. Maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mabalisa, sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito ay sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa at babangon ang isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng mga ito ay pasimulan ng sakit na nararamdaman ng isang babaeng manganganak. Pagkatapos ay bibigay nila kayo sa paghihirap at papatayin nila kayo. Kapopotan kayo ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Marami ang matitisod at magkakanulo sa isa't isa at mapupot sa isa't isa. Maraming lilitaw na mga bulaang propeta at ililigaw ang marami dahil sa paglaganap ng hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Ang pag-ibig ng marami ay manlalamig, ngunit siya na makapagtitiis hanggang wakas ay may liligtas. Ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos ay ipapangaral muna sa buong daigdig
upang maging patotoo sa lahat ng mga bansa. Pagkatapos ay darating na ang wakas. Makikita nga ninyo ang mga kasuklam-suklam na paninira na sinabi ni Daniel, ang propeta na nakatayo sa banal na dako. Siya na bumabasa. Unawain niya, kapag mangyari ang mga bagay na ito, sila na nasa Hodea ay tatakas sa mga bundok. Siya na nasa bubungan ay huwag nang bababa upang kumuha ng anuman sa kanyang bahay. Siya na nasa bukid ay huwag nang babalik upang kumuha ng kanyang mga damit. Ngunit sa aba ng mga nagdadalang tao at doon sa mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, manalangin kayo ng inyong pagtakas ay huwag mangyari sa taglamig o sa araw ng Sabat. Ito ay sapagkat magkakaroon ng malaking kahirapan na hindi pa nangyayari mula pa ng simula ng sanlibutan hanggang sa ngayon. At wala nang mangyayaring katulad nito kailanman. Malibang bawasan ng mga araw na iyon, walang taong may liligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, babawasan ng araw na iyon. Kung ang sino man ay magsabi sa iyo, narito, tingnan mo ang Mesayas o naroon, huwag mo siyang paniwalaan. Ito ay sapagkat may lilitaw na mga bulaang Mesayas at mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga dakilang tanda at mga kamanghamanghang gawa upang iligaw, kung maaari, kahit ang mga hinirang. Narito, ipinagpauna ko na itong sabihin sa inyo. Kung sasabihin nga nila sa inyo, narito, siya ay nasa ilang, huwag kayong pupunta. Kung sasabihin nila, siya ay nasa silid, huwag ninyo itong paniwalaan. Ito ay sapagkat kung papaanong ang kidlat ay nagmumula sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Ito ay sapagkat kung nasaan ang bangkay, doon nagtitipon ang mga buwitre. Pagkatapos ng mga paghihirap sa mga araw na iyon, kaagad ang araw ay magdidilim. Ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at ang mga bituin ay babagsak mula sa langit. Ang mga kapangyarihan ng langit ay mayayanig. Pagkatapos ay magkikita ang mga tanda ng anak ng tao sa langit. Pagkatapos ay mananaghoy ang lahat ng mga lipi ng lupa. Makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Susuguin niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta. Kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa mga hangganan ng mga langit hanggang sa kabilang hangganan. Ngunit alamin ninyo ang talinghaga mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay nananariwa na at lumabas na ang mga dahon, alam ninyo na malapit na ang tag-init. Gayon nga rin kayo. Kapag nakita ninyo ang mga bagay na ito, alam ninyo na ito ay malapit na, nasa pintuan na. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kailanman ay hindi lilipas ang lahing ito hanggang mangyari ang mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit kailanman ay hindi lilipas ang aking mga salita. Patungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel, kundi tanging ang aking ama lamang. Ngunit katulad sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Ito ay sapagkat katulad ng mga araw bago ang baha. Sila ay kumakain at umiinom. Sila ay nag-asawa at nakikipagkasunto sa pag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa loob ng daong. Hindi nila ito nalaman hanggang sa dumating ang baha at kinuha silang lahat. Gayon nga ang pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, dalawa ang nasa bukid. Ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Dalawang babae ang nanggigiling sa gilingan. Ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Kaya nga, dapat kayong magbantay sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras darating ang inyong Panginoon. Ngunit alamin ninyo ito, kung alam ng may-ari ng sambahayan ang oras ng pagdating ng magnanakaw, siya ay magbabantay. Hindi niya pababayaang mawasak ang kanyang bahay. Kaya nga, kayo rin ay maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaakala. Sino ang tapat at matalinong alipin na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon at ipinagkatiwala ang kanyang sambahayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa takdang panahon? Pinagpalang aliping iyon na pagdating ng kanyang Panginoon ay masumpungan siyang gumagawa ng gayon. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipagkakatiwala sa kanya ang lahat ng ari-arian ng kanyang Panginoon. Ngunit kapag ang masamang aliping iyon ay magsabi sa kanyang puso, maantala ang pagdating ng aking Panginoon, sisimulan niyang hampasin ang kanyang mga kapwa-alipin. Siya ay kakain at iinom kasama ng mga manginginom. Ang Panginoon ng aliping yun ay darating sa araw na hindi niya inaasahan. Siya ay darating sa oras na hindi niya alam. Puputulin siya sa dalawa at ang kanyang bahagi ay ilalagay kasama ng mga mapag-imbabaw. Doon ay magkakaroon ng pananangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ang paghari ng mga langit ay katulad sa 10 dalagang birhen. Pagkakuha nila ng kanilang mga ilawan, sila ay lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay matalino at ang 5 ay mangmang. Ito ay sapagkat sila na mga mangmang.
pagkakuha ng kanilang mga ilawan ay hindi nagdala ng langis. Ang mga matalino ay nagdala ng langis sa kanilang lalagyan kasama ng kanilang mga ilawan. Ngunit natagalan ang lalaking ikakasal. Silang lahat ay inantok at nakatulog. Ngunit mayroong sumigaw sa kalagitnaan ng gabi. Kanyang sinabi, "Narito, dumarating na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo at salubungin siya." Bumangon ang lahat ng mga dalagang birhen at inihanda ang kanilang mga ilawan. Sinabi ng mga mangmang na mga birhen sa mga matalino, "Bigyan ninyo kami ng mga langis sapagkat mamamatay na ang aming ilawan." Sumagot ang matatalinong birhen, "Hindi maaari. Baka hindi ito maging sapat para sa inyo at sa amin. Pumunta na lang kayo roon sa mga nagtitinda at bumili kayo para sa inyong sarili." Ngunit nang sila ay umalis upang bumili, ang lalaking ikakasal ay dumating. Silang mga nakahanda ay pumasok na kasama ang lalaking ikakasal sa piging ng kasalan at ang pinto ay isinara. Maya-maya ay dumating ang ibang mga dalagang birhen. Sinabi nila, "Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo po kami." Ngunit sumagot siya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Magbantay nga kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras ng pagdating ng Anak ng Tao." Ito ay katulad din sa isang lalaking papalis ng bansa. Tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Ibinigay niya sa isang alipin ang 5 talento, sa isa pang alipin ay 2 talento at sa isa pang alipin ay 1 talento. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. Siya ay umalis agad ng bansa. Siya na nakatanggap ng 5 talento ay nangalakal at tumubo ng 5 pang talento. Gayon din ang nakatanggap ng 2 talento. Siya ay tumubo ng 2 pa. Ngunit siya na nakatanggap ng 1 talento ay umalis. Siya ay naghukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at nagbigay sulit sa kanila. Dumating ang nakatanggap ng 5 talento at nagdala siya ng 5 pang talento. Sinabi niya, "Panginoon, ipinagkatiwala mo sa akin ng 5 talento. Narito, bukod dito ay tumubo pa ako ng 5. Sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, "Magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming mga bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon." Dumating din ang nakatanggap ng 2 talento. Sinabi niya, "Ipinagkatiwala mo sa akin ang 2 talento. Tignan mo, bukod dito ay tumubo pa ako ng 2. Sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, "Magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon." Dumating din ang nakatanggap ng 1 talento. Sinabi niya, "Panginoon, kilala kita na ikaw ay isang malupit na tao. Umaani ka sa hindi mo inihasik at nagtitipon sa hindi mo ikinalat. Dahil sa takot, ako ay umalis at itinago ang iyong talento sa lupa. Narito ang para sa iyo." Sumagot ang kanyang Panginoon, "Ikaw ay masama at tamad na alipin. Nalalaman mo na ako ay umaani sa hindi ko inihasik at nagtitipon sa hindi ko ikinalat. Nararapat sana na inilagay mo ang aking salapi sa mga mamamalit ng salapi at sa aking pagdating ay tatanggapin ko ang aking salapi na may tubo." Kunin nga sa kanyang talento at ibigay sa kanya na may 10 talento. Ito ay sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay tatanggap ng sagana. Ngunit sa kanya na wala, maging ang nasa kanya ay kukunin sa kanya. Ang walang silbing alipin ay itatapon sa kadiliman sa labas. Doon ay may pananangis at pagngangalit ng mga ngipin. Darating ang Anak ng Tao sa kanyang kaluwalhatian kasama ng mga banal na anghel. Kapag siya ay dumating, siya ay uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Titipunin niya ang lahat ng mga bansa sa kanyang harapan. Ihihiwalay niya sila sa isa't isa katulad ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa mula sa mga kambing. Itatalaga niya ang mga tupa sa kanyang kanang kamay, ngunit ang mga kambing ay sa kanyang kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanang kamay, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang paghaharing inihanda sa inyo mula pa nang itatag ang sanlibutan. Ito ay sapagkat nagutom ako at binigyan ninyo ako ng makakain. Nauhaw ako at binigyan ninyo ako ng maiinom. Ako ay naging taga-ibang bayan at ako ay inyong pinatuloy. Ako ay naging hubad at dinamitan ninyo ako. Nagkasakit ako at ako ay inyong dinalaw. Nabilanggo ako at ako ay inyong pinuntahan." Sasagot naman ang mga matuwid sa kanya, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauhaw at binigyan ng maiinom?
Kailan ka namin nakitang naging taga-ibang bayan at pinatuloy ka o naging hubad at dinamitan ka namin? Kailan ka namin nakitang nagkasakit o nabilanggo at dumalaw kami sa iyo? Sasagot ang hari sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ano man ang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliit na kapatid ko, ginawa ninyo ito sa akin. Sasabihin din niya roon sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Ito ay sapagkat nagutom ako, ngunit hindi ninyo ako binigyan ng makakain. Nauhaw ako, ngunit hindi ninyo ako binigyan ng maiinom. Ako ay naging taga-ibang bayan, ngunit hindi ninyo ako pinatuloy. Ako ay naging hubad, ngunit hindi ninyo ako dinamitan. Nagkasakit ako at nabilanggo, ngunit hindi ninyo ako dinalaw. Sasagot din sila sa kanya, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom o nauhaw, o naging taga-ibang bayan, o naging hubad, o naibilanggo, at hindi kami naglingkod sa iyo? Siya ay sasagot sa kanila ng sinasabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ano man ang hindi ninyo ginawa para sa isa sa mga pinakamaliit na ito, hindi rin ninyo ito ginawa sa akin. Ang mga ito ay pupunta sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay may buhay na walang hanggan. Nangyari, nang matapos ng ituro ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito, nagsalita siya sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, alam ninyo na pagkatapos ng 2 araw ay magaganap ng paglagpas. May isang magkakanulo sa akin na anak ng tao upang ako ay papako sa krus. Nagtipon-tipon nga ang mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan at mga matanda sa mga tao sa bulwagan ng pinakapunong saserdote na ang pangalan ay Caiphas. Sila ay sumangguni sa isa't isa upang si Jesus ay kanilang mahuli, malinlang at kanilang patayin. Ngunit sinabi nila, huwag sa araw ng paggunita na dumarating upang hindi magkagulo ang mga tao. Sa oras na iyon, si Jesus ay nasa Betania, sa bahay ni Simon na kitongin. May isang babaeng lumapit sa kanya. Siya ay may dalang garapong alabastro na may mamahalin at napakabangong pamahid. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus habang siya ay nakadulog sa hapag. Nang makita ito ng mga alagad, siya ay lubhang nagalit. Sinabi nila, para ano at sinayang ito? Ang pamahid na ito ay maaaring ipagbili sa malaking halaga at ipambigay sa mga dukha. Ngunit nalaman ito ni Jesus. Sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ginagambala ang babae? Siya ay gumagawa ng mabuti sa akin. Ito ay sapagkat lagi ninyong kasamang mga dukha, ngunit ako ay hindi ninyo laging kasama. Ginawa ng babaeng ito ang pagbuhos ng mabangong pamahid sa aking katawan para sa aking paglilibing. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay isasalaysay din bilang pag-aalaala sa kanya. Nang magkagayon, isa sa 12 alagad na tinatawag na Judas na taga-Keriot ay pumunta sa mga pinunong saserdote. Ano ang ibibigay ninyo sa akin kapag maibigay ko si Jesus sa inyo? Itinakda nila sa kanya ang 30 pirasong pilak. Mula sa oras na iyon, siya ay naghanap ng pagkakataon upang maipagkanulon niya si Jesus. Sa unang araw ng tinapay na walang pampaalsa, pumunta kay Jesus ang mga alagad. Sinabi nila sa kanya, saan mo ibig na kami ay maghanda para sa iyo upang makakain ng hapunan ng paglagpas? Sinabi niya, pumunta kayo sa isang lalaki na nasa lungsod. Sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, ang aking oras ay malapit na. Gaganapin ko ang paglagpas sa iyong bahay kasama ang aking mga alagad. Ginawa ng mga alagad ang ayon sa iniutos sa kanila ni Jesus. Sila ay naghanda para sa paglagpas. Nang gumabi na, dumulog si Jesus sa hapag kasama ng 12. Habang sila ay kumakain, sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Ang bawat isa sa kanila ay labis na nabighati. Nagsimula silang magsabi sa kanya, ako ba, Panginoon? Ngunit sumagot siya, ang kasama kong nagsawsaw ng kamay sa mangkok, siya ang magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay hahayo ayon sa isinulat patungkol sa kanya. Ngunit sa aba ng taong iyon na magkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sa taong iyon kung hindi na siya naipanganak. Sumagot si Judas, ang magkakanulo kay Jesus, ako ba, guro? Sinabi niya sa kanya, tama ang iyong sinabi. Habang sila ay kumakain, kinuha ni Jesus ang tinapay. Pinagpala niya ito, pinagputol-putol at ibinigay sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. Kinuha niya ang saro at nang makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat, ito ay ang aking dugo ng bagong tipan
Nabuhos ito para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas hanggang sa maipanumbalik ko ang aking pag-inom nito sa paghahari ng aking ama. Pagkaawit ng isang himno, sila ay umalis patungo sa bundok ng mga ulibo. Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayong lahat ay matitisod dahil sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastol at mga ngalat sa ibang dako ang mga tupa ng kawan. Ngunit pagkatapos na ako ay ibinangon, mauna ako sa inyo sa Galilea." Sumagot si Pedro sa kanya, "Kung ang lahat ay matitisod dahil sa iyo, ako ay hindi matitisod." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Katotohanan sinasabi ko sa iyo, na sa gabing iyon, bago tumilako ang tandang ay 3 ulit mo akong ipagkakaila." Sinabi ni Pedro sa kanya, "Kung kinakailangang ako ay mamatay na kasama mo, kailanman ay hindi kita ipagkakaila." Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Nang magkagayon, pumunta si Jesus sa isang dako na tinatawag na Getsemani, kasama ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Maupo kayo rito. Pupunta ako sa dako roon upang manalangin." Isinama niya sina Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Siya ay nagsimulang dalumbay at lubos na nabagabag. Sinabi niya sa kanila, "Lubhang namimigati ang aking kaluluwa maging sa kamatayan. Manatili kayo rito at magbantay na kasama ko." Pumunta siya sa di kalayuan at nagpatira pa siya at nanalangin. Sinabi niya, "Aking ama, kung maaari, lumampas nawa sa akin ang sarong ito. Gayunman, hindi ang aking kalooban, kundi ang sa iyo." Pumunta siya sa mga alagad at nasumpungan niya silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, "Hindi ba ninyo kayang magbantay ng 1 oras na kasama ko? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong mapasok sa tukso. Ang espiritu ngayon nagnanais, ngunit ang katawan ay mahina." Sa pangalawang pagkakataon, muli siyang umalis upang manalangin. Sinabi niya, "Ama, kung ang sarong ito ay hindi makakalampas, malibang ito ay aking inumin, mangyari ang kalooban mo." Pagbalik niya, nasumpungan niya silang muling natutulog, sapagkat lubha na silang inantok. Iniwan niya silang muli at nanalangin sa 2 pagkakataon. Sinabi niyang muli ang gayong panalangin. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, "Matulog na kayo at magpahinga. Narito, malapit na ang oras at ang anak ng tao ay ipagkakandalo na sa mga makasalanan. Bumangon kayo at lalakad na tayo. Narito, siya na magkakandalo sa akin ay malapit na." Habang siya ay nagsasalita pa, narito si Judas na isa sa 12 ay dumating. Kasama niyang napakaraming tao na may mga tabak at mga pamalo. Sila ay mula sa mga pinunong saserdote at mga matanda sa mga tao. Siya na magkakanulo ay nagbigay sa kanila ng isang tanda. Sinabi niya, "Ang sino mang halikan ko, siya iyon. Takpin ninyo siya." Kaagad siya ay lumapit kay Jesus. Sinabi niya, "Bumabati, Guro." Pagkatapos ay hinalikan niya si Jesus. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, "Kaibigan, anong dahilan ng pagparito mo?" Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay at siya ay dinakip. At narito, isa sa mga kasama ni Jesus ay bumunot ng kanyang tabak. Inundayan niya ng taga ang alipin ng pinakapunong saserdote at natanggal ang tainga nito. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan nito. Ito ay sapagkat ang sinumang gumagamit ng tabak ay sa tabak din mamamatay. Ipinapalagay mo bang hindi ako makakapamanhik agad sa aking ama? Pagkakalooban niya ako ng higit pa sa 12 hukbo ng mga anghel. Paano nga matutupad ang mga kasulatan na dapat mangyari ng ganito?" Sa oras na iyon, sinabi ni Jesus sa napakaraming tao, "Pumarito ba kayong may mga tabak at mga pamalo na parang makikipaglaban sa isang tulisan? Araw-araw akong nakaupong kasama ninyo sa templo at hindi ninyo ako dinakip. Ngunit ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang mga sulat ng mga propeta." Nang magkagayon, iniwan siya ng mga lagad at sila'y tumakas. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya kay Caifás, ang pinakapunong saserdote. Doon ay nagkakatipon ang mga guro ng kautusan at ang mga matatanda. Ngunit si Pedro ay sumunod sa kanya ng hindi kalayuan hanggang sa patio ng pinakapunong saserdote. Siya ay pumasok sa loob at naupong kasama ng mga tanod sa templo upang makita kung ano ang magaganap. Ang mga pinunong saserdote at ang mga matanda at ang buong Sanhedrin ay naghanap ng mga huwad na patotoo laban kay Jesus. Ito ay upang maipapatay nila si Jesus. Ngunit sila ay walang makitang sinuman, bagamat maraming mga huwad na saksi ang nagkusa. Subalit sa wakas, lumapit ang 2 huwad na saksi na sinasabi, "Sinabi ng lalaking ito, kaya kong wasakin ang banal na dako ng Diyos at sa loob ng 3 araw ay itatayo ko itong muli." Tumayong pinakapunong saserdote at sinabi sa kanya, "Wala ka bang isasagot? Ano itong ipinaparatang ng mga saksing ito laban sa iyo?" Ngunit si Jesus ay nanahimik. Sinabi ng pinakapunong saserdote sa kanya, "Inuutusan kita sa pamamagitan ng buhay na Diyos. Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Mesayas, ang anak ng Diyos."
Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tama ang iyong sinabi. Gayunman, sinasabi ko sa iyo, mula ngayon ay makikita mo ang anak ng tao na nakaupo. Siya ay makikita mo sa kanang kamay ng makapangyarihan at dumarating sa mga ulap ng langit." Pinunit ng pinakapunong saserdote ang kanyang damit. Sinabi niya, "Siya ay namusong. Bakit kailangan pa natin ang mga saksi? Narito, narinig ninyo ang kanyang pamumusong. Ano ang palagay ninyo?" Sumagot sila, "Siya ay nararapat na mamatay." Dinuraan nila ang mukha ni Jesus at siya ay pinagsusuntok. Pinagsasampal siya ng iba. Kanilang sinabi, "Ihayag mo, Mesayas. Sino ang sumampal sa iyo?" Sa oras ding iyon ay nakaupo si Pedro sa labas. Lumapit sa kanya ang isang utosang babae. Sinabi niya, "Kasama ka ni Jesus na taga Galilea." Ngunit ipinagkaila niya sa lahat. Sinabi niya, "Hindi ko alam ang sinasabi mo." Pumunta siya sa may tarangkahan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi niya sa mga naroroon, ang lalaking ito ay kasama ni Jesus na taga Nazaret. Muli siyang nagkaila na may panunumpa. Kanyang sinabi, "Hindi ko kilala ang lalaking iyon." Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit sa kanya iyong mga nakatayo roon. Sinabi nila kay Pedro, "Totoong ikaw ay isa sa kanila sapagkat nahahayag ito ng malinaw sa iyong pananalita." Nagsimula siyang manungayaw at manumpa. Sinabi niya, "Hindi ko kilala ang lalaking iyon." Pagdaka ay tumilaok ang isang tandang. Naalala ni Pedro ang salita ni Jesus na sinabi sa kanya, "Bago tumilaok ang tandang, 3 ulit mo akong ipagkakaila." At siya ay umalis at tumangis ng may kapaitan. Kinaumagahan, lahat ng mga pinunong saserdote at ng mga matanda sa mga tao ay sumangguni sa isa't isa laban kay Jesus upang maipapatay nila siya. Tinalian nila si Jesus at ibinigay kay Poncio Pilato na gobernador. Nang makita ni Judas na siyang nagkanulo kay Jesus na siya ay hinatulan, nagsisi siya. Isinauli niya ang 30 pilak sa mga pinunong saserdote at mga matanda. Sinabi niya, "Nagkasala ako sa pagkakanulo ko sa walang salang dugo." Ngunit sinabi nila, "Ano iyan sa amin? Ikaw na ang bahala dyan." Itinapon niya ang 30 pilak sa banal na dako at siya ay umalis. Pagkatapos niya roon, siya ay nagbigti. Kinuha ng mga pinunong saserdote ang 30 pilak. Kanilang sinabi, "Labag sa kautusan na ilagay ang mga ito sa kaban ng yaman sapagkat ibinayad sa dugo ang salaping ito." Nang sila ay nakapagsanggunian na, ibinili nila ito ng bukid ng magpapalayok upang ito ay maging libingan ng mga dayuhan. Kaya nga, ang bukid na iyon ay tinawag hanggang sa araw na ito na Bukid ng Dugo. Natupad ngang sinabi ni Propeta Jeremias. Sinabi niya, "Kinuha ko ang 30 pilak. Ito ang ibinigay na kanyang halaga na itinakdang halaga ng mga anak ni Israel. Ito ay ibinigay para sa bukid ng magpapalayok ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon." Si Jesus ay tumayo sa harap ng gobernador. Tinanong siya ng gobernador na sinasabi, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tama ang iyong sinabi." Nang siya ay pinaratangan ng mga pinunong saserdote at ng mga matanda, wala siyang isinagot. Sinabi ni Pilato sa kanya, "Narinig mo ba ang marami nilang paratang laban sa iyo?" Hindi sumagot si Jesus sa kanya. Nalubhang ikinamangha ng gobernador. Kinaugalian na ng gobernador na sa tuwing araw ng paggunita ay magpapalayas siya sa karamihan ng isang bilanggo na ibig nila. Nang panahong iyon ay mayroon silang isang kilalang bilanggo na tinatawag na Barabas. Nang sila ay nagtipon-tipon, sinabi ni Pilato sa kanila, "Sino ang nais ninyong palayain ko para sa inyo? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Ito ay sapagkat alam niya na inggit ang dahilan nang ibinigay nila si Jesus sa kanya. Samantalang siya ay nakaupo sa upuan ng hukom, lumapit sa kanyang asawa. Kanyang sinabi, "Huwag mo nang pakialaman ang matuwid na taong iyan. Ang dahilan ay lubha akong nahirapan sa araw na ito sa isang panaginip dahil sa lalaking iyan." Ngunit hinikayat ng mga pinunong saserdote at ng mga matanda sa mga tao na hingiin ng karamihan si Barabas at ipapatay si Jesus. Sumagot ang gobernador, "Sino sa dalawa ang nais ninyong palayain ko para sa inyo?" Sinabi nila, "Si Barabas." Sinabi ni Pilato sa kanila, "Ano nga ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sinabi nilang lahat sa kanya, "Ipapako siya sa krus." Sinabi ng gobernador, "Ano ang ginawa niyang masama?" Ngunit lalo silang sumigaw na sinasabi, "Ipapako siya sa krus." Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa dito at ang mga tao ay nagsimula ng magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng napakaraming tao. Sinabi niya, "Wala akong sala sa dugo ng matuwid na lalaking ito. Kayo na ang bahala sa bagay na ito." Sumagot ang lahat ng mga tao, "Mapasa amin at sa aming mga anak ang kanyang dugo." Pagkatapos nito ay pinalayan niya si Barabas.
Ngunit ipinahagupit niya si Jesus at ibinigay niya sa kanila upang ipako sa krus. Dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa hukuman at pinalibutan siya ng buong batalyon ng mga kawal. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na kulay ube. Nagsalapid sila ng isang koronang tinik na inilagay sa kanyang ulo. Isang tangkay ng tambo ang inilagay sa kanyang kanang kamay. Lumuhod sila sa harap ni Jesus at siya ay kinutya. Sinabi nila, binabati ang hari ng mga Hudyo. Dinuruan nila siya at kinuha ang tambo at ipinalo sa kanyang ulo. Kinutya nila siya at kinuha sa kanyang balabal. Isinuot nila sa kanya ang kanyang damit at siya ay dinala upang ipako sa krus. Nang sila ay papunta na roon, nakita nila ang isang lalaking taga-Sirin na nagngangalang Simon. Isinama nila siya upang ipapasan sa kanya ang krus. Dumating sila sa isang dako na tinatawag na Golgota. Ang kahulugan nito ay lugar ng mga bungo. Binigyan nila si Jesus ng maasim na alak na hinaluan ng apdo upang inumin. Nang matikman niya ito, ayaw niya itong inumin. Nang may pako na nila siya, pinaghati-hatian nila ang kanyang damit at sila ay nagpalabunutan. Ito ay upang matupad ang sinasabi ng propeta na sinasabi, pinaghati-hatian nila ang aking damit at nagpalabunutan sa aking kasuotan. Sila ay naupo roon at binantayan siya. Inilagay nila sa kanyang ulunan ang paratang sa kanya. Ito ang nakasulat. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Ipinakong kasama niya ang dalawang tulisan. Ang isa ay sa kanyang gawing kanang kamay at ang isa ay sa kanyang gawing kaliwang kamay. Nilait siya ng mga dumaraan na iniiling-iling ang kanilang mga ulo. Sinabi nila, ikaw na magwawasak ng banal na dako at magtatayo nito sa loob ng 3 araw. Iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka mula sa krus. Sa gayon ding paraan, kinutya siya ng mga pinunong saserdote kasama ng mga guro ng kautusan at ng mga matanda na sinasabi, iniligtas niyang iba, ngunit hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Kung siya ang hari ng Israel, bumaba siya mula sa krus at sasampalataya kami sa kanya. Nagtiwala siya sa Diyos, magbaligtas siya sa kanya. Kung ililigtas siya sapagkat sinabi niya, ako ay ang anak ng Diyos, gayon din, nilibak siya ng mga tulisang ipinakong kasama niya. Nagkaroon ng kadiliman sa buong lupa mula sa 6 na oras hanggang sa 9 na oras. Nang mag-i-9 na ang oras, si Jesus ay sumigaw ng may malakas na tinig. Sinabi niya, Eli, Eli, tama sabaktan. Ang ibig sabihin nito ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig siya ng ilan sa mga nakatayo roon. Sinabi nila, tinatawag ng lalaking ito si Elias. Ang isa sa kanila ay agad-agad na tumakbo at kumuha ng isang espongha. Inilubog niya ito sa maasim na alak at inilagay sa isang tambo upang ipainom sa kanya. Sinabi ng iba, pabayaan mo siya. Tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus na may malakas na tinig. Pagkatapos, ipinaubayan niya ang kanyang espiritu. Narito, ang tiyalang tabing sa banal na dako ay napunit sa dalawa mula sa itaas pababa. Ang lupa ay nayanig at nabiyak ang mga bato. Ang mga libingan ay nabuksan at maraming katawan ng mga banal na namatay ang bumangon. Pagkatapos niyang mabuhay muli, lumabas sila sa mga libingan at pumasok sa banal na lungsod. Nagpakita sila roon sa maraming tao. Isang kapitan ang naroroon at kasama niya ang mga nagbabantay kay Jesus. Pagkakita nila sa lindol at sa mga bagay na nangyari, lubha silang natakot. Sinabi nila, totoo ngang ito ang anak ng Diyos. Maraming mga babae roon ang nakamasid mula sa malayo. Sila iyong sumunod kay Jesus mula sa Galilea at naglingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria na taga Magdala na ina rin ni Santiago at Jose at ina ng mga anak ni Zebedeo. Nang gumabi na, dumating ang isang mayamang lalaki na taga Arimatea. Siya ay si Jose na naging alagad ni Jesus. Sa pagbuntan niya kay Pilato ay hiningi niya ang katawan ni Jesus. Iniutos ni Pilato na ibigay ang katawan ni Jesus. Pagkakuha ni Jose sa katawan ni Jesus, binalot niya iyon sa malinis na telang lino at inilagay niya iyon sa kanyang bagong libingan na inukan niya sa malaking bato. Nang maipagulong na ang isang malaking bato tungo sa pintuan ng libingan ay umalis na siya. Naroroon si Maria na taga Magdala at ang isa pang Maria. Sila ay nakaupo sa harap libingan. Kinabukasan ay ang araw pagkatapos ng paghahanda. Ang mga pinunong saserdote at ang mga Fariseo ay nagtipon-tipon sa harap ni Pilato. Sinabi nila, Ginoo, naalaala namin ang sinabi ng mandarayang iyon nang nabubuhay pa siya. Sinabi niya, pagkalipas ng 3 araw, ako ay babangon. Ipag-utos mo nga na bantayang maigi ang libingan hanggang sa 4 araw at baka sa gabi ay nakawin siya ng kanyang mga lagad at sabihin nila sa mga tao, siya ay nabuhay mula sa mga patay. Kung magkakagayon, ang pandaraya ay magiging malala kaysa una. Sinabi ni Pilato sa kanila, mayroon kayong tagapagbantay, humayo kayo at ipabantay ang mahigpit ayon sa inyong kakayanan. Sa pag-alis nila, tiniyak nila na nakasara na ang libingan at nilagyan ng selyo ang bato
at ipinabantayan sa mga bantay. Sa pagtatapos ng Sabat, magbubukang liwayway na sa unang araw ng linggo si Maria na taga Magdala at ang isang Maria ay dumating upang tignan ang libingan. Narito, nagkaroon ng malakas na lindol sapagkat isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit. Pumunta siya sa libingan at iginulong ang bato papalayo sa bukana ng libingan at umupo sa ibabaw nito. Ang anyo niya ay parang kidlat. Ang damit niya ay kasimputi ng niebe. Dahil sa takot sa anghel, ang mga bantay ay nanginig at naging parang mga patay. Sumagot ang mga anghel sa mga babae na sinasabi, "Huwag kayong matakot sapagkat alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito. Ito ay sapagkat nabuhay na siya ayon sa sinabi niya. Halika kayo at tignan ninyo ang dakong pinaghigaan sa Panginoon. Magmadali kayong pumunta at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na buhay na siya mula sa mga patay. At narito, mauna siya sa inyo patungong Galilea. Doon ay makikita ninyo siya. Narito, sinabi ko na sa inyo." Sila ay mabilis na umalis mula sa libingan na may takot at malaking kagalakan. Sila ay tumakbo upang sabihin sa kanyang mga alagad. Nang sila ay papunta na sa kanyang mga alagad, narito, sinalubong sila ni Jesus. Sinabi niya, "Bumabati." Lumapit sila sa kanya. Hinawakan ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon ay makikita nila ako." Habang sila ay papaalis, narito ang mga bantay ay umalis papuntang lungsod. Kanilang iniulat sa mga pinunong saserdote ang lahat ng mga nangyari. Sila ay nagtipon-tipon kasama ng matatanda at nang makapagsangguni na sila, binigyan nila ng malaking halagang salapi ang mga bantay. Sinabi nila, "Sabihin ninyo na dumating ang kanyang mga alagad ng gabi habang kami ay natutulog at ninakaw nila si Jesus. Kapag ito ay narinig ng gobernador, hihimukin namin siya at ililigtas kayo sa inyong pananagutan." Kinuha nila ang salapi at ginawa ang ayon sa itinuro sa kanila. Ang ulat na ito ay kumalat sa mga Hudyo hanggang sa kasalukuyan. Ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sinamba nila siya, ngunit ang iba sa kanila ay nagalinlangan at lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, "Lahat ng kapamahalaan ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Humayo nga kayo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo. At narito, ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahonang ito." Siya nawa.